Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Hello! Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat sa 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Magandang tanghalian po sa inyong lahat. Narito na naman po ang ating pong isa na naman pong edisyon ng Barangay in Action. Muli ho, kami po ay maglilingkod po sa inyo sa isang oras po nating talakay sa ating po mga barangay officials, mga barangay, yung ating po mga barangay, yan, talakayin po natin kung ano ho ba ang nangyayari. Kung ano ba ang kanila mga pinaggagawa sa mga panahon na ito. Samahan niyo po ako. Samahan niyo po ako sa araw na ito, na araw ng Miyerkules, September 27, 2023. Yan. At sa loob po ng isang oras, tayo ay magsama-sama para ho atin pong pag-usapan ang napapanahon pong itong programang ito, Barangay in Action, na kung saan nga dito ho atin pong kakaliskisan. Kakaliskisan, pupunahin ang ating mga barangay, at ang ating mga opisyal. Alright, so medyo ang panahon ho natin, hindi na naman po maintindihan. Mainit, uulan, uulan at iinit. Dahil yan ay pag sa bandang hapon, pero kanina ho yatang madaling araw, umulan daw eh. Malakas daw ho ang ulan sa ibang lugar. Pero sa ngayon, ayan, dito sa partiho ng Pasay, medyo talaga ho namang ang init, mainit ho.
Oho. Pero meron daw tayong low pressure. Oo, may namumuong low pressure. Oho. Pero wala pa ho sa ating teritoryo. Wala pa ho sa Philippine Area of Responsibility. Ayan, ano ho? Kaya baka sa mga susunod na araw, unti-unting lumalapit yung low pressure na yan. Yan daw nga po ang nagpapaulan, ano ho? Na nararanasan ho natin sa ngayon. Kaya paglapit ho niyan, ayan, medyo ano na naman. Parang no, nahahawa yung balat ko sa nahahawa yung balat ko sa sa suot ko, namumula. Hindi ho tayo nakainom, ha. Hindi ho tayo nakainom. Kasi baka nakikita nyo sa inyong screen, pulang-pula tayo. Nagre-reflect lang siguro sa ating damit. Kaya ganon. Okay. So, kamusta ang ating po mga barabarangay ngayon? At napapansin nyo pa ba ang mga kandidato na sila ay umiikot-ikot na kung saan ang mga pakulo nila ay kunyari naglilinis-linis, naglilinis ng barangay at sila ay grupo, isang grupo. Isang grupo sila. Ilan lang naman ang ilan lang naman yung ating kagawad, 7. Ang sekretary at saka siyam. At ang kapitan kung nandoon, 10. Sabihin natin may 13 miyembro ng ng 13 miyembro ng justice. 23. Ganun na rin, 13 yung tanod. 36. Grabe, makikita mo sila, ang dami nila. Pag siguro meron silang mga hinila. Mga kabarangay, sama ka naman. Magwawalis tayo. Sabi nung hinila, ang lagay di ba? Yan ang sagot, hihilaan mo akong init-init Ang lagay ganun na lang, naglilinis-linis Diyan ba sa inyong mga barangay, mga kababayan? Ano ba ang gimmick naman ng iba? Ano ang gimmick ng iba? Meron ba silang mga ang mga feeding na yan, Yung feeding program, yan ay isang paraan daw yan. Isang paraan niya na baka madali ho kayo. May mga feeding program. Gawin nyo na lang ho yan sa kampanya. Sa kampanya. Yung mga feeding program, medical mission, ayan. Sa kampanya na ho, sa panahon ng kampanya para hindi kayo mapabilang sa listahan. Sa listahan ng mga napadalhan ng show cause order ng COMELEC. Sa ngayon medyo wala na ho tayong uninigan o naririnig o mga balita na pamaslang sa mga kandidato sa barangay. At dahil andyan na ngayon ang ating mga pulis, lalo na ho doon sa mga lugar na ang nangyari ho nga yung ganyang pananambang, pagpaslang, nakontrol na ho ng ating PNP ang lugar para nga ho ay hindi ho masundan ang mga pangyayari
at makontrol, ano ho, makontrol ang ganong pangyayari sa isang barangay na kung saan ay hindi natin maintindihan, may mga politiko, merong mga kandidato na hindi matanggap na sila ay kakalabanin, ano? Kakalabanin ng dati nilang secretary, kakalabanin sila ng dating treasurer, kakalabanin ang number 1 kagawad, ano? Hindi matanggap yung mga ganun, kaya may mga pagbabanta, no? May pagbabanta na pagtatakbo ka, sige ka. Oo. Baka mabura ka sa listahan. Tingnan nyo, no? Grabe. Grabe po ang pangyayari, no? Dito sa pambarangay election pa lang ho natin, may mga ganyan-ganyan na, no? Sana ho, wag ho naman magaya yan. Sinimulan ho ng ating mga barangay official, no? Sana hindi ho magaya naman ng mga SK official. Kung minsan si SK chairman, ano, tatakbo. Kakalabanin ba? Maaaring kalabanin ang maaari siyang lumaktaw na maghain ng candidacy at maghain ng pagka-barangay, barangay captain. Maaari ho yan. Kaya pagdating talaga sa politika, pagdating mo sa politika, talaga hong ang buhay natin ay nagkakawindang-windang. Nagkakaiba-iba ng kulay. Nagkakabahabahagi tayo pagdating sa politika. Bakit ba makapangyarihan? Bakit ba at tao nagpapadala sa kapangyarihan ng politika na kung saan ang magkakaibigan nagkakagalit, no? Dahil sa magkakaibang pananaw, magkakaibang kulay ang ginusto. Bakit ba napupunta, no, sa sigalot? Masyado tayong nagpapadala sa epekto ng politika. Meron ho dyan na magkapatid pa. Magkapatid, nag-aaway. Magkaiba ng partido. May magpinsan na iba-iba ang layunin. Bakit ganun? Ang ibig sabihin, iisa lang naman ang tungkulin na kanilang gagampanan. Maglingkod. Pero bakit pinag-aawayan? Pinag-aawayan ng magpinsan, magkamag-anak, pinag-aagawan ang posisyon. Ano kaya, mga kaibigan, ang dahilan? Ano kaya ang dahilan nila? Bakit gano'n na alam naman na mas kilala yung kanyang kamag-anak at mas bihasa at talagang kilala na meron talagang karanasan sa paglilingkod sa kanyang kabarangay. Bakit nais pang agawin at lalabanan ang kanyang kamag-anak? Bakit ho ganon?
Nagpapa sa ilalim po tayo. Oh, imagine, nasisira yung ating relasyon. Nasisira ang relasyon ng magkaibigan, magkakamag-anak, nang dahil ho sa politika. Para bang, di ba? Ang diablo daw ho ay, ang gawain ng diablo ay sumira, manira at pumatay. So, parang, di ba, politika ay diablo, ang politika. Sapagkat sumisira siya ng relasyon ng magkaibigan, lalo na ang pamilya. Ilan na bang mga kilalang pamilya ang napag-alaman natin, di ba? Na nag-aaway sa mayor, di ho ba? May pamilya na magkapatid, naglaban sa eleksyon. At nagbunyaga ng kanilang mga baho. Tingnan nyo. Oo. Di ba? Magkapatid. Nagkasiraan ng dahil sa politika. Meron dyan ang laki ng utang na loob. Naligawan lang ng kabilang partido. Sumama na. Iniwan na ang taong, ang politikong kanyang pinagkakautangan ng loob. Bakit? Hanggang sa ngayon, sa tagal na ho ng panahon natin, ilan na bang dumaan na eleksyon sa buhay natin? Habang nabubuhay ho tayo nararanasan natin ang eleksyon hanggang sa ngayon, hindi pa rin ho tayo natututo. Hindi pa rin tayo marunong mapag-aralan ang politika. Di pa rin natin maunawaan o unawain ang takbo ng politika. Hindi ba't nababanggit nga ho natin, nasasabi natin, ang dumi ng politika. Di ba? Ang dumi ng politika. Pero, hanggang doon na lang, nasasabi natin, pero andun pa rin ho tayo. Okay. Karapatan ho nating lumahok. Karapatan nating gamitin ang ating karapatan na bumoto. Subalit, wag naman siguro na magtungo pa masira. Wag naman sanang darating pa doon sa punto na yon na magkakasiraan kayo ng iyong pamilya, ng iyong kapatid, ng iyong tatay, ng iyong magulang. Nagkakaiba. Biruin nyo sa isang pamilya. Iba ang ginugusto ng magulang at iba ang gusto rin ng mga anak. Diba? Sumisira din ng pamilya ang politika. Na sana, huwag naman tayong padadala. Alright, unawain natin ang karapatan ng bawat isa. Kilalanin natin at tanggapin ang karapatan ng bawat isa, pero hanggang dun na lamang. Hindi na kinakailangang mapalala pa at tuluyan tayong lamunin ng yang pong tinatawag nating diablo na politika.
Mhm. Ako, sinabi ko, dahil iba di ba? Napapansin natin na naninira, sumisira ng relasyon. So sa Biblia, sabi ho doon, ang gawain ng dyablo ay manira at pumatay. Oho. Kaya sana ito nakatanim. Natatandaan natin sa ating isipan ang salita na yon. Ngayon, huwag tayong magpasailalim ng kapangyarihan ng dyablo. Huwag tayong paisailalim sapagkat pag tayo ay nagpailalim at nagpasakop sa kanya, ay, di ba, magagawa natin yung hindi tama. Hindi ho tama. Ayun na nga, yung sinasabi natin, magagalit tayo, magkakasira tayo, na magkakasira ang inyong relasyon sa pamilya, sa magkakapatid, sa magulang, nang dahil nagkaiba lamang ng kulay sa larangan ng politika. Di ba? Ilan na? Diba? Ilan na? Sa ating mga artista na lamang. Di ba? Nagkawatak-watak. Nagkasira-sira sila. Dahil iba ang ginusto nung kaibigan. Doon siya nag-perform sa isang politiko at dito naman din siya nag-perform. Ibinigay niya ang kanyang voluntary presence, voluntary binigay niya yung voluntary performance niya, walang bayad. Di ba? Nangampanya, inendorso ang napuso ang politiko. Nakapagsilita ng hindi maganda. Kaya pag nagkaharap at nagkasalubong muli ang magkaibigan, wala na. Di ba? Hindi na nagkikibuan. Wala na. Samantalang silang dalawa ay lagi rin naman magkasama sa isang pelikula. Magkasama sa trabaho. Nang dahil lamang sa politika, nawasak ang kanilang relasyon. Nawasak ang matagal na nilang kanilang pagkakaibigan. Nang dahil lamang po, ang nangyari, parehas talo. Parehas talo ngayon yung kanilang inendorso. Hindi ba? Biruin nyo, hindi naman nanalo yung mga ini-endorse yung mga politiko. Nasira pa kayo. Nasira pa relasyon ninyo. Hindi ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot ang ganung pangyayari. Todo suporta ang pinakita natin. Lalabas-labas walang nanalo sa inyong mga inendorsong kandidato. Natalo na kayo. Teka. Natalo na kayo, nasira pa ang relasyon ninyo. Tingnan nyo. Dahil masyado tayong nagpalamon sa takbo ng politika sa ating bansa. Masyado tayo nagpadala sa kapangyarihan ng politika. Ano po? Ayan. Teka, may babatiin muna ako ha. Ayan, parang bago sa aking Yan, Salayan Ambod, Nenalin. Pa-shout out DCWG Studio from Sarangani. Wow talaga. Hi, maraming salamat sa panonood mo ha.
Salayan, Ambod, Nenalin. Ayan, si Nenalin. Nagpapa-shout out sa DZWG Studio from Sarangani. Sa Sarangani, ha? Okay, ano yan? Ano ba yan? Nenalin? Sarangani kay Manny Pacquiao? Kay former Senator Manny Pacquiao ba yan? Lugar mo, Sarangani? Tama ba ako? Salamat, ha? At sana ay i-share mo. Like and share dito sa programang ito at para ayan, yung mga pa-shoutout na ganyan, ang mga mensahe para sa kaibigan o sa pamilya mo, ay maaari kong babasahin ko on air. Oo, yung inyong mga mensahe. Po pwede rito, kamusta ka na diyan, Nay? Okay lang ako dito. From ganong pamilya, for example, binabati ko, shout out dyan sa mga kamag-anak ko sa Pasay City, ang pamilya Juan de la Cruz. Di ba? Ayan, Nenalin, maraming salamat sa iyong panonood. At like and share DCWG Broadcasting. Okay. So, alam nyo, kahit napakasaya hong maglingkod, kahit tayo po ay sa tingin ho natin, sa pakiramdam natin, kahit wala hong nanonood sa atin dito, pero daldal lang kami ng daldal dito, at napakasaya ho, na kahit iisa lang ho ang nanonood sa inyo, yaan ho ay nakakataba ho ng puso sa isa pong nagpe-perform, singer man siya o dancer, pag narinig niya ang isang, kahit iisa ang palakpak, yaan po ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa performer. Tulad ko po rito, hindi ho ako nalulungkot sapagkat meron akong kasama. Ayan, kasama ko si Nenalin. Hindi ko lang maintindihan bakit yung mga regular viewers natin baka natutulog pa. Oo. At kasi naman lahat ng mga programa dito sa DCWG ay talagang pinanonood nila. Kaya siguro sa ganitong oras ay napagod na silang manood. Pero at nakapagpahinga na yan. Ayan, nagkakasabay-sabay naman. Oo, sabay-sabay naman silang nanonood. Nenalin? Kaya ikaw ay special mention sa akin dahil ikaw yung una kong nakita dito sa aking monitor. Nenalin from Sarangani. Sarangani. Hindi kipa ko yung Sarangani. Parting to eh. Nenalin, sagutin mo nga ako. Party yung yan eh. Ifugao ba? Tama ba ako sa Ifugao? Kung di tayo nagkakamali. Alright. So tuloy tayo sa Nenalin. Kamusta dyan sa lugar mo? Kamusta ang Kapitan del Barrio mo dyan? At ang mga kagawad dyan sa inyo? At kamusta rin ang inyong barangay? Nagkaroon ba ng pagbabago? Na umunlad ba ang inyong barangay? Yung daan dyan, yung mga karsada dyan, napasimentohan na ba ni Kapitan? Nailapit na ba kay Mayora, kay Mayor, o kay Gobernador? Masipag ba ang inyong barangay captain dyan, ang mga kagawad ninyo? Naipaparating ba ang mga hinaing ninyo dyan sa lugar ninyo? Meron ba kayong mga poso na dyan sa inyong lugar? Nailapit na ba ni Kagawad o ni Kapitan sa munisipyo o sa bayan ang mga hinaing ninyo? Ay kapag ganyan hindi na ipaparating, ito na yung panahon, Nenalin, na sila ay wag nang bigyan ng pagkakataong mabigyan pa sila ng posisyon sa barangay dahil hindi natin sila mapakinabangan. Alam mo ba, Nenalin, ang isang opisyal ng barangay
ang tawag natin sa kanila ay public servant. Sila ang ating sila yung dapat maglingkod sa atin. Mga lingkod sila. Oo, lingkod sila ng ating barangay. Sila yung kinatawan. Sila ang ating representante sa ating lokal na pamahalaan, sa ating sa munisipyo. Sila ang ating boses para maiparating kung ano ang pangangailangan sa barangay. Oo, Nenalyn, itong programang ito, yan, Barangay in Action, yan yung tinatalakay dito sa programang ito tungkol nga sa barangay. Kaya, kung ang mga opisyal nyo dyan, sa barangay ay hindi ginagagampanan ang kanilang tungkulin sa kabila na sila ay sumasahod or sumusweldo at ayaw nilang sabihin na sweldo yon. Ang tawag doon ay honoraria. Kaya tawag ay honoraria ay maliit daw ang halaga. Maliit daw ang halaga kaya hindi pwedeng tawaging sahod. Pero kung iisipin mo, Nenalyn, maliit ang sahod. Pero bakit andyan sila sa posisyon na yan? Di ba? Bakit sila naghangad pa na maging konsehal ng barangay? Naghangad sila maging barangay captain. Kung maliit naman pala ang sweldo. Di ba? Pag ganyan ang mga katuwiran, dapat nag-iisip na tayo, ibang klaseng lingkod bayan ito. Hindi paglilingkod ang kanyang layunin. Kaya siya tumakbo. Ang layunin niya ay sa sweldo. Di ba? Yan. Ang layunin niya. Kaya siguro nagtsatsaga siya diyan, baka madagdagan ang honoraria nila. Kaya ang saya-saya. Di ba? Oo. Kaya yun. Yun lang yung mapapayo namin sa inyo, mga kababayan. Nenalyn, dyan sa lugar ninyo. Baka yung Kapitan Del Barrio niyo dyan, nagkukulang siya. Nagkukulang ng atensyon sa kanyang mga kabarangay. Wala na siyang karapatan. Eto na ho. Nenalyn, eto na ang panahon para sila ay ating palitan. Siguro naman, dyan sa lugar ninyo, merong mga tao, may mga kabarangay kayo dyan na karapat-dapat. Karapat-dapat na isulong natin or i-endorso natin na sila ang dapat nating maging opisyal sa ating barangay. Hindi naman siguro mawawala yan dyan sa inyong lugar. Sa lahat ng lugar, meron tao na masipag, may taong mapagmahal sa kapwa, at may taong may takot sa Diyos. Yan. At may puso matulungin. Di ba? Meron yan dyan sa inyo. Sana yung mga ganyan tao, yan yung mga naghain ng candidacy. At pag sila ay nakapaghain, wag natin silang pababayaan. Sila ang ating iboto. Sa kanya natin ilaan ang ating matamis na oo. Iyan. Kaya, masasabi natin, at talagang nasa mga kamay natin, ang pagpili ng tamang kandidato na iluluklok natin at maglilingkod ng tapat, maglilingkod ng marangal sa ating barangay. Ayan. Alright? So, hindi na umulit si Nenalyn ng Sarangani. Hindi na siya uli
nagpa-shout out. Oo. Siguro hindi niya tayo narinig. Oo. Nakilip lang niya tapos umalis na agad siya. Pero andyan pa siya, oh. Oh, ayan pa. Okay? Alright. So, tayo po ay siguro mag-ano mo rin tayo katulad po niyan, yung mga kandidato natin na mga matitigas talaga ng ulo. Matitigas ang ulo at talagang meron tayo mga kandidato na sinasabi natin mga traditional, yung mga traditional kandidato natin at mga kandidatong kung tawagin natin parents. Sa Tagalog ng parents po ay magulang. Magulang na kandidato. Ayan, yung mga magugulang na kandidato, nako, nabibilang na ang mga oras po ninyo sapagkat ang COMELEC at ang DOJ, yan, sila ay nagkasundo. Nagkasundo na po yan, para tugunan at kasuhan ang mga taong sangkot sa pagbibili ng boto ngayong araw, ngayong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kaya kayo, lumiliit na mundo ninyo, yung mga datihan na talagang namihasa, na laging ganun ang ginagawa. Eto na ang panahon ninyo na sana kung gagawin nyo pa rin yan at kayo ay malalakas ang loob, mahuli sana kayo ni COMELEC Chairman George Garcia. At hindi lamang po yan. Oo, marami na. Marami na pong napadala ng show cause order ng COMELEC na kung saan ay yung mga napadalahan niyang kandidato na yan, yung mga parents candidate, yan ay sila ay kinakailangan ngang magpaliwanag. Sila ho yung mga lumabag sa maagang pangangampanya, yung tinatawag po nating premature campaign. Kaya umaabot ng kulang-kulang ng 1,000 at kung di tayo nagkakamali baka lumagpas na ho yan. Kasi habang dumarating ang araw, habang dumarating ang panahon na ng eleksyon, talagang yung mga parents candidate, yung mga magugulang na kandidato, ay talagang gusto pa rin talagang makaungas. Makaungos. Makalamang. Kasi nga, ang tawag sa kanila ay parents candidate. Magulang. Magugulang na kandidato. Kaya wala pa yung panahon ng kampanya, yun. Sila ay simple nang nangampanya, at akala nila, walang mata. Walang matang nakatingin sa kanila, walang nagbabantay sa kanila. Ayan, kaya patuloy ang kanilang pagiging parents candidate, pagiging magulang na kandidato. Natatawa tuloy ako dun sa nakakuha ko ng ng meaning ng parents, parents, magulang, di ba? Magulang, candidate, kandidato, magulang na kandidato. Diba? Tama? Tama. Okay. So, yung mga magugulang, ayan na.
Ilan na kaya? Sana sa mga susunod na araw po. Sa mga susunod na araw ay ating pong aalamin. Aha. Dito ho sa party ng Pasay, yan, aalamin natin kung merong mga napadalhan. Oo. Kung merong napadalhan ng show cause order. Kasi sa buong kapuluan po yan yang hong bilang. Pero parang kokonti, ano? Baka kulang din ho ang ano ng COMELEC, ang tauhan, kaya medyo maliit lang ho yung bilang. Sa dami po ng kandidato, ba? Umaabot ho ng 100 milyon. Ano, mahigit 100 milyon din naman. 100, 100,000. Maabot ng 100,000. At hanggang 1 milyon. Ano po? Kaya yung bilang na yan, talagang dadami yan, tataas ang bilang na yan ng mga kandidato na nangangampanya ng maaga. Dito lang ho sa parte ng Pasay, may napapansin na po tayo. May napapansin na tayo, kaya titingnan natin, alamin natin sa local COMELEC dito sa lungsod ng Pasay at sa iba't ibang lugar, sa Parañaque, Makati, at sa mga karatig na lungsod dito sa parte ng Southern Metro Manila, alamin natin kung ilan ang mga napadala ng show cause order ng COMELEC dahil sa paglabag sa pangangampanya. Ayan, sabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang mga prosecutor sa buong bansa ay handa. Handa hong tumanggap ng mga reklamo, sa araw po ng Oktubre, sa panahon po ng eleksyon. Yan ho. Kaya kailangan anya ng mga sa paghahain, syempre kailangan ho ang testigo ho diyan. Hindi ho maaari na sugod ka lang ng sugod na wala ka namang dalang ebidensya para ihain mo ang iyong reklamo laban sa namili. Namili ng boto or nag-vote buying. Kailangan ay meron kang kaakibat na mga matitibay na ebidensya, picture man yan, video, yan, at mga tao na magpapatunay na nakita nila yan, nakita nila nagkaabutan ng pera, nagkabulungan, o kaya ay nagbigay ng papel na kung saan ay nandun ang mga pangalan ng kandidato at nakabilot ang 1,000 piso. Alam nyo, layunin talaga ng ating COMELEC. Itong ating eleksyon na ito, pambarangay, ay dito pa lamang ay mapigilan na ang mga ganyang nakagawian na ating mga politiko, yung pamimili ng boto. Gusto ng COMELEC na maging patas, malinis ang ating eleksyon. Kaya't nagiging mahigpit po sila. Mahigpit ang ating COMELEC chairman na George Garcia. Kaya tingnan nyo, sa panahon lang ito, sa panahon na ito, merong mga napadalhan ng show cause order laban sa mga kandidato sa barangay. First time. First time lang ho itong nangyari. Dahil iba ang COMELEC chairman ngayon. Hindi lang mabilis magsalita, hindi lang malinaw magsalita, magaling magsalita. Talaga namang makikita natin sa gawa,
Aha. Sinasabi, ginagawa niya ang kanyang sinasabi. Mhm. Kaya tingnan nyo, di ba? Yaan ang prueba. Oh, merong mga kandidato na parents kandidato ang napadalan ng show cause order na kapag hindi na ipaliwanag ng mga napadalhan ng show cause order ng mga kandidato, ng mga parents candidate, ay sila ay mawawala sa listahan ng balota. Aha. Ibig sabihin, disqualified sila. Yan ang kahihinatnan ng mga parents candidate, mga traditional, mga batikang politiko, batikang politiko sa barangay. Pag sinabing batikan, legend yan. Dalubhasa na yan. Dalubhasa na yan sa paglabag. Sa paglabag ng mga patakaran sa halalan. Dalubhasa na yan sa pandaraya, sa pamimili ng boto. Oh. yan ang masasabi natin, ano? Oh. Kaya ngayon, hindi na yan po pwede. Hindi na po pwede yan sapagkat iba ngayon ang ating COMELEC. Ano? Oh, iba ang ating COMELEC ngayon at talagang ipinatutupad kung ano ang batas, yun ang dapat sundin. Ipatupad ang batas. Kaya, ayan, sa maaasahan natin, maaasahan natin na antabayanan din natin yung mga ginawa ng COMELEC laban sa mga parents candidate. Kung sino-sino yung mga natanggal, at kung sino-sino rin naman yung naipaliwanag nila ang kanilang side na makatotohanan. Na hindi sila napatawan ng disqualification. Kaya sa mga susunod na araw, yan ay malalaman po natin at ating pong tayo po ay makikipagpanayam. Makikipagpanayam po tayo sa ating pong opisyal, sa mga COMELEC officer sa iba't ibang dako dito sa Metro Manila para malaman ho natin ang resulta, kung ano ang resulta ng kanilang ginawang pagkastigo sa mga parents candidate. Meron din ho dyan mga sa susunod na araw ay ilalabas din yan ng COMELEC main office. Yun, yung mga yung mga meron din ho kasing mga Nissan's candidate na hindi karapat-dapat hindi karapat-dapat tumakbo. Kasi meron din ho talagang nagpa-file ng candidacy. Siyempre, tatanggapin niya ng COMELEC pero sinasala ho yan kung karapat-dapat ka. Baka meron kang tililing, hindi ka maaaring manungkulan. Kapag ang gagawin po ng isang kandidato kapag nanalo ho siya sa eleksyon, abay siya'y maglilingkod. Paano kung ang maglilingkod sa iyo ay may tililing? Delikado po yun. Delikado. Makalusot yun at manalo. May tililing pala. Mahirap na. Baka magkalat lang yan ng tililing sa inyong barangay. Okay. Wala. So, pero ito nga, wala rin man daw nakikitang mali si
DOJ Secretary Remulla sa direktiba ng DOJ na suriing mabuti ang lahat ng mga papel ng kaso na inihain sa mga taga-usig upang pong matiyak na ang mga reklamo ay makatuwirang na isampa sa mga korte. Iwala naman si COMELEC, Chairperson George Garcia, na ang mga hakbang tulad ng warrantless arrest ng mga taong sangkot sa vote buying at red flag tulad ng pagdadala ng malaking volume ng cash at giveaway ay ayan na yung mga pamimigay. Pamimigay giveaway. Yung alam mo ninyo, may mga giveaway na mayroon limit na halaga ang maaari lamang gastahin ng isang kandidato. Yan. May limit. Kaya sinasabing yung mga giveaway na malalaki ang halaga, yan ay klase ng vote buying. Kung di tayo nagkakamali, ayon sa ating kapanayam na isang COMELEC officer, kung natatandaan ninyo, ay siya ay ating nakapanayam on air dito sa ating programang ito. Nabanggit niya, piso lamang. Sa aking pagkakaalam, 3 piso ang pupwedeng gastusin ng isang kandidato sa bawat botante. Piso. Dahil kaya piso, para nga maging patas doon sa mga kandidato na wala namang kwarta. Kasi yung iba, marami talagang kwarta, kaya sobra-sobra kung mamigay. Sobra-sobra. Din sa mga giveaway. Di ba? Kaya nakakahikayat sila ng mga botante. Ang botante, syempre, mahilig yan doon sa... doon tayo, meron. May sobre doon. Doon, may pakain. May t-shirt na, merong ano pa. May mga ganyan. Nako, mga t-shirt na yan, malaking halaga yan. Ay, nako, baka biglang lahat kayo maggayahan na yaan ang ipamigay. Yaan ay pinagbabawal. Pinagbabawal yan dahil malaki halaga yan, hindi yung piso. Kaya mag-iingat mga kandidato. Kinakailangan suriin ninyo at pag-aralan ang mga patakarang ipinatutupad ng COMELEC nang sa gayon tayo ay hindi nagkakamali at hindi lumalabag sa mga batas na pinaiiral sa halalan. Hindi na kinakailangan tayong maging abogado pa Tatandaan natin, walang bagay, walang bagay na hindi natututunan ng hindi pinag-aaralan. Kinakailangan pag-aralan para matutunan. Hindi kinakailangan ikaw ay nasa kolehiyo pa. Di ba? Okay? Ano yan? Kanina. Alright. So, may oras pa ba tayo? Anong oras na? Ayan, may mga 5 minuto pa tayo. So, tayo ay, ito rin, ito naman ay hindi tungkol sa eleksyon. Ito ay pang-barangay pa rin po, ayan. Dito sa parte po ng Taguig City. Tingnan niyo po ang pamahalaan ng Lungsod Taguig. Sinisimulan na po, Sinisimulan na po yung pamimigay ng scholarship sa mga estudyante. Diyan ho yan,
sa Embo Barangay. Aha. Ayan, no? Dahil sa pangako ng lungsod Taguig, palawigin ang mga serbisyo nito sa mga bagong residente sa mga barangay ng Embo. Namahagi ang pamahalaang lungsod Taguig ng scholarship allowance sa 387 bagong lifeline assistance for neighbors in need or LANI scholarship beneficiaries mula sa nasabing mga barangay. Ang mga benepisyaryo ay binubuo ng first batch ng mga bagong scholar mula sa humigit kumulang 5,000 na scholarship applicant mula sa mga barangay ng Embo. Natatandaan niyo po ba ang barangay Embo? Yan po yung 10 barangay, 10 barangay ng dati ay sa Makati City. Dahil po sila ho ay nasa jurisdiction na po ng Taguig City. Ginagampanan na ho ng pamahalaang lungsod ang kanilang tungkulin na ipagkaloob ang mga benepisyo o programa para diyan sa barangay na yan. So, ang LANI Scholarship Program ay mayroon pong 7 uri ng scholarship na may mga grant mula 15,000 pesos hanggang 110,000 pesos kada taon. Wow! Ang laki niyan na ibinibigay tuwing semester. Ako, napakaswerte naman pala ng mga estudyante dyan sa Embo. At malamang, napawi na yung kanilang pangamba. Oo, nangangamba. Kasi minsan ay may nakapanayam kaming estudyante. Siyempre, bata yan, nag-aalala at talagang pursigidong makatapos ng pag-aaral, nag-aalala na baka wala na silang matanggap na benepisyo na dati nilang tinatanggap. Abay, eto na. Ayan na, agad na ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Taguig. At ibinigay na sa kanila ang programa para sa scholarship. Ang mga nakakuha po ng semestral weight average na hindi bababa sa 88.75 ay makakakuha ng karagdagang 5,000. May dagdag na 5,000. So, 20,000 na yon. Bago ipinamahagi ng lungsod ang scholarship grant, nagsagawa muna ng door-to-door na paghahatid ng mga abiso upang personal na ipaalam at anyayahan ang mga mag-aaral na kwalipikado para sa programa. Bilang isang transformative, lively at caring city, tiniyak ng Taguig na ang bawat estudyante nangangarap makatapos ng degree ay makakapagtapos ng alinman sa TechVoc course, 4 or 5-year course to postgraduate studies. Dinisenyo para maging exclusive at accessible sa lahat. Layunin ng scholarship program na makinabang hindi lamang sa pangunguna o sa nangungunang 10% ng graduating class, kundi sa lahat ng gustong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral pagkatapos makapagtapos ng high school. Sinabi po ni Mayor Lani Cayetano, binuksan ang scholarship program nila para sa lahat ng gustong makapag-aral at makapagpatuloy sa kolehiyo. Anya, sa Taguig,
Kinikilala nila na may iba't ibang klase ng katalinuhan at ito ay hindi nasusukat sa academic excellence lamang. Kasi meron mga eskwelahan na may sukatan sila na para ka makapasok sa scholarship. Para bang tawag dito, masasabi natin na bago ka makakuha ng scholarship, parang pahihirapan, no? Mahirap. Hindi lang yung katalinuhan ang batayan para lang makamtan ng isang gusto ng estudyanteng gustong makatapos, hindi lang batayan yung grades. Dito sa Taguig, ayan, naniniwala si Cayetano, ang regalo o ang mga talento ng mga scholar, talento lang, yung mga talent ng mga scholar sa sining o musika o sports ay isang uri ng katalinuhan. Hindi lang sa pag-aaral sa loob ng klase, para maging scholar ka sa Taguig. Pwede na magaling ka sa musika, sa sining o sports. Meron kang magaling ka sa sports. Pwede kang scholar ng lungsod ng Taguig. Ipinahayag din ni Mayor Lani ang kanyang matinding pasasalamat sa mga magulang na naninindigan sa kanilang mga anak at nangakong suportahan ang kanilang pag-aaral. Ito po, sinabi naman ni Ron Alvin Balbuena, isang 4th year Information Technology student mula sa Universidad ng Makati at residente ng West Rembo, na ang scholarship program na dati nang inaalok sa kanila sa Makati ay may grade requirements. Tingnan nyo. Kumpara. May comparison talaga. Di ba? Hindi naman talaga kaila sa atin na meron talaga sa iba't ibang lungsod na may mga ganong mga requirement. Kung saan kailangan maabot ang required grade, lalo na sa major subject. Tingnan nyo. Hindi ba? Ay, sayang. Sayang naman di ba? Siguro, aminado naman tayo, hindi sa bawat minuto, kondisyon na kondisyon ang utak ng ating mga estudyante, yung ating mga scholarship. Siyempre nagkakaroon din yan ng diba? Nagbabago-bago. Pag nagbago ang pag-iisip at ang utak sa pag-aaral, bumaba ng konti ang grades, nga ang estudyante. So, hindi na siya qualified maging scholarship. So, lalo lang natin na binibigyan ng kalungkutan ang isang estudyanteng bumaba lamang ang kanyang grade, na wala na yung kanyang scholarship. Hindi po ba? So, lalo ng nawawalan ng sigla ang pag-iisip ng ating mga scholarship, yung ating mga scholar. Ano po? Si Balbuena na nag-apply sa Lani Scholarship Program dahil gusto niyang mabawasan ang pag-aalala ng kanyang mga magulang sa pang-araw-araw na gastusin. Sa ngayon, nakatulong na ang Taguig sa mahigit 83,000 scholar at nakagawa ng higit sa 3,500 lisensyadong profesional, kung saan mahigit 50 sa kanila ang nag-alay o naglagay ng top 10 sa board exam bilang ang top notcher sa pinakabagong Registered Electrical Engineering Board at ang second placer sa
Criminology Board. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin. Halikan yan! Ay, Halikan yan, kapatid! ikaw naman. Ikaw naman sumisingit. Ayan. Oo, ha? Yan ang nararapat po. Yan ho ang kagandahan din naman, na merong mga ganyan na nagpapagandahan ng mga benepisyo para sa ating mga estudyante. Dito ho, tingnan nyo ho sa Pasay, meron na rin hong natatanggap ang mga estudyante rito ng kanilang tawag dyan, financial assistance. Yung financial assistance yan under the educational program ng lokal na pamahalaan. At inaasahan sa mga darating na panahon, madadagdagan din po ang natatanggap ng mga mag-aaral. Sa buong mag-aaral yan, dito sa lungsod ng Pasay, tumatanggap ang mga estudyante ng financial assistance. Yaan ay kanilang allowance, pambaon, pambili ng mga gamit sa eskwela, project. Yaan ay pinrograma ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Pasay para po ang mga magulang ay mabawasan ang kanilang problema sa pag-aaral sa kanilang mga anak. Kaya kapag merong 6 na anak, 6 na anak ang isang pamilya, ang isang ina, ay kung lahat ho yan ay nag-aaral, lahat ho yan tatanggap ng financial assistance sa ilalim ng educational program ng lungsod ng Pasay. Or sabihin po natin, tumatanggap ng 1,000 kada buwan, quarterly kung ibigay ang financial assistance, hindi ho ba 3,000 piso kada mag-aaral? 6 yan, i-multiply mo po yan. 3,000 i-multiply mo sa 6, aba, malaking pera at malaking tulong sa isang ina na para sa kanyang mga anak na nag-aaral. Yung mga ganyan po, kung miyembro pa at kasama sa 4-piece ang ina, hindi ba't gumagaang na ngayon ang pasanin ng isang pamilya? Di ba? Gumagaang ang pasanin ng mag-asawa sapagkat kabi-kabila na ang mga programa ng ating pamahalaan. Kabi-kabila na ang programa ng ating pamahalaan para lamang umangat, gumaang ang pamumuhay ng isang pamilya. Ano pa? May reklamo pa ba tayo? May reklamo pa ba? Alright. So, kung wala na, ayan, tayo po'y magpapaalam na po pansamantala sapagkat tayo po ay labis na sa ating oras ng programa. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ayan, ang nakapiling ko sa araw na ito. Salamat kay Nenalyn. Si Nenalyn Salayan Ambod. Binaligtad ko, Nenalyn, Salayan Ambod Nenalyn. Yan, from Sarangani. Siguro si Renalyn dapat to bigyan ng award. Tanging siya yung aking nakasama sa araw na ito at nakausap. Salamat sa iyo, Nenalyn ng Sarangani, sa kabila ng ang layo mo at bago kang viewers, ako ay sinamahan mo sa loob ng 1 oras ng programang ito. Maraming salamat sa iyo
Nenalyn, at sa lahat, siyempre, sa mga sumilip na hindi naman nag-comment, hindi lumutang ang kanilang pangalan, alam ko, nanood din kayo. Maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta at walang sawang pagtangkilik sa mga programa dito sa DCWG Broadcasting Studio. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong pong lingkod ay nag-iiwan po ng kataga na tayo nawa ay patuloy na ingatan ng ating Panginoon Diyos, pagpalain, at samahan, iligtas sa saan man tayo patungo, at anuman ang ating ginagawa. God bless us all! Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang pananghalian sa inyong lahat. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.